ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Benigno S. Aquino III. Maraming po salamat. Salamat po muli. Brother Eddie Villanueva, siyempre Sister Dory Villanueva, Secretary Joel Villanueva, Senator Sani Angara, Congressman Sherwin Tugna, officials and followers of the Jesus is Lord Church Worldwide, fellow workers, government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Kung namumuti na po yung buhok ni Joel, kabahagi po ako dun. 3 taon na po ang nakakaraan mula nang makasama ko kayo sa pagdiriwang ng inyong anibersaryo dito rin po sa Quirino Grandstand. Mahigit 1 taon pa lang tayo noon sa pwesto. Nasa unang yugto pa lamang ng pagkukumpuni ng iniwan na sa ating sirasirang sistema sa pamahalaan. Sa araw pong ito, ikinalulugod kong muli kayong makasama para naman ipagdiwang ang inyong ika-36 na anibersaryo. Ngayon po, kung kailan pinipitas na natin ang positibong bunga ng mga reformang ating ipinunla at tuloy-tuloy pa ring dinidiligan. Sa mga panahong lumipas at sa bawat araw ng pag-usad natin sa tuwid na landas, talaga namang napapatunayan natin ang bisa ng sama-samang pagdalangin upang humingi ng patnubay sa Panginoon sa paghaharap natin sa mga hamon. Muli nga po tayong nagbubuklod upang magbigay puri at magpasalamat sa Panginoon para sa panibagong taon ng mga tagumpay ng inyong pong samahan. Gayon din, nagtitipon tayo sa hangaring mangibabaw ang kapayapaan at kabanalan sa ating mga kalooban, tungo sa pagsisikap natin marating ang kaharian ng Diyos. Siyempre, hindi rin natin maihindihan ang imbitasyon po ni Brother Eddie Villanueva na talaga naman pong katuwang natin sa pagsusulong ng mabuting pamamahala. Sa bawat kilos at pasya niya sa buhay, malinaw pong nasa sentro nito ang Panginoon at lagi siyang nakatuon sa kapakanan ng kanyang kapwa. Inilalapit nga po ni Brother Eddie ang lahat ng kanyang mga nakakahalubilo sa kalooban ng poong may kapal. Gayun din, ipinamamalas niya ang pananagutan sa kapwa ng buong tapang siyang tumutol at lumaban sa mapangaping sistema ng panahon ng batas militar. 2 beses man siya nakulong sa panahon ng diktadurya, ipinagpatuloy pa rin niya ang advokasyang labanan ang katiwalian sa pamahalaan, ang kawalang katarungan sa lipunan at ang laganap na kahirapan sa ating bayan. Nang dumating ang panahon na tila namanid na ang marami nating kababayan sa korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan ng ating pinalitang administrasyon, nanguna muli si Brother Eddie sa panawagan sa tunay na pagbabago. Kasama siya sa mga nagmulat sa taong bayan sa katotohanan at buong pananalig na ipinaglaban kung ano ang tama at makatwiran. Sa mga panahon pong iyon na marami sa atin na ang nagsara ng puso sa pagbabago, aktibong nakilok sina Brother Eddie at ang Jesus is Lord Church sa mga prayer rally para sa reforma at dumulog sa Diyos upang gabayan ang ating bansa. Siyempre, nariyan po ang katuwang niyang sa buhay na si Sister Dory. Nakatuwang din niya sa pagsasakatuparan ng mabuting advokasya para sa Diyos at sa bayan. Di na po tayo nagtataka. Ang mabuting halimbawa ni na Brother Eddie at Sister Dory ang isinasabuhay ng kanilang mga anak. Unahin ko na po si Secretary Joel Villanueva. Tita
Nakita naman po ninyo ang gilas si Secretary Joel sa serbisyo publiko. Mula pa noong kasama natin siya sa Kongreso at ngayon bilang pinuno ng TESDA. Talaga naman pong malayo na ang narating ng ahensyang ito sa ilalim ng pamamahala ni Secretary Joel. Isipin po ninyo, ayon sa tala ng Department of Budget and Management, 28.5% lamang ng TESDA scholars ang nakahanap ng trabaho noong mga taong 2006 hanggang 2008. Sa matuwid na pamamahala sa ahensya, nagtala ng general average na 68.5% employment rate. Ang mga nagtapos ng Training for Work Scholarship Program ng TESDA noong 2012. Kung titingnan naman ang datos sa mga nagtapos ng TechVoc training sa ilalim ng TESDA at Semiconductor and Electronics Industries in the Philippines ngayong Abril hanggang Setyembre 2014, halos 96% na ang employment rate po. Ano pong ibig sabihin nito? Sa pamamahala ng mga kasama natin tumatak sa tuwidadaan, ang pondong mula sa taong bayan ay tunay na naghahatid ng mga benepisyo at pagkakataon sa napakarami nating kababayan. Isama na rin po natin ang dumagdag sa pamilya ni Brother Eddie na si Congressman Sherwin Tugna. Nagsisilbi po siyang isa sa mga haligi natin sa Kongreso ngayon at kabalikat natin sa pagtataguyod ng katapatan at pananagutan sa pamahalaan. Lubos po tayong humahanga sa advokasya ng Jesus is Lord Church na mahigit 3.5 dekada na ay nagpalalim ng pananampalataya ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang misyon ninyo, gabayan at ihatid ang kapwa sa kaharian ng Diyos, anuman ang kanilang pinanggalingan o estado sa buhay, basta't matibay ang kanilang pananampalataya sa kaligtasang handog ng may kapal. Pinapalakas ninyo ang pananalig ng napakarami nating kababayan upang lalo silang maging matatag sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Mulat po tayo, kasabay ng pag-usad ng panahon, dumarating ang mga bagong hamon na sumusubok sa ating paniniwala at pananampalataya. Lumalalim ang panawagan sa ating magmalasakit at umunawa sa kapwa, lalo pat nagiging malay tayo sa panlipunang mga salik ng kasalanan, gaya ng kahirapan at kawalang katarungan. Sa tulong ng Jesus Lord Church Worldwide, marami tayong makababayan ang nabuhayan ng pag-asa sa kabila ng kanilang hinaharap na pagdurusa. Sinisikap ng inyong pong kongregasyon na gabayan ang inyong makasapi sa kanilang mga desisyon sa buhay at umanap ng maiging paraan upang tugunan ang problema. Gayun din, nagpapasalamat po ako sa Jesus is Lord Church sa tiwala at pakikisa ninyo sa mga inisyatiba ng gobyernong tibagin ang korupsyon sa pamahalaan upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng ating kababayan. Lalong-lalo na po ang mga mas nangangailangan. Makakaasa kayong dodoblin pa ng inyong gobyerno ang pagsisikap nitong maghatid ng malawakan at pangmatagalang benepisyo sa mas nakakaraming Pilipino. Sa tulong ng inyong lumalagong samahan, nananalig ako sa pagdami pa ng mga Pilipinong magsasabuhay ng dakilang aral ng Panginoon. Bilang mga tapat na tagasunod ni Jesucristo, naway lagi natin siyang gawing sentro ng ating buhay. Lagi natin siyang gawing patnubay. Lagi natin siyang gawing patnubay sa pag-abot ng ating mga kolektibong mithiin para sa bansa. Sa pagsunod sa kanyang halimbawa ng walang hanggang pag-ibig sa sangkatauhan, mararating ng bawat isa ang kinabukasang puspos ng kaluwalhatian at kasaganaan. Bago po ako magtapos, baka pwede po niyo akong damayan dito sa iminungkahi nga pong dasal na palagay ko po yung angkop na angkop. Aming Amang sumasalangit, tulutan niyo po ako, ang inyong likod,
bilang ama ng bansang Pilipinas na manikluhod kasama ng aking mga kababayan. Batid po namin ang katotohanang hiwalay sa inyong dakilang presensya ay hindi namin makakamit ang tunay na kapayapaan. Kapayapaang matagal na po naming ipinaglalabang makamit ng aming bayan. Ngunit bantad po sa inyo, aming Panginoong Hesus, ang mga kasamaang pilit na numamanakaw ng kapayapaang ito. Gutom, kahirapan at iba't ibang uri ng karamdaman, maging ang dibisyon sa lipunan, pagnanakaw, pagpatay, pagtutunggali sa kapangyarihan at iba't ibang kasamaang dulot ng kasakiman. Kaya't kami po'y naninikluhod sa inyong harapan upang humiling ng isang napakalaking bagay. Biyayaan po ninyo ng tunay na kapayapaan ang aming bayan. Tunay na kapayapaang nagmumula sa inyong dakilang pag-ibig na nagbubuklod na kayang pag-aanin ang pasanin ng aming bansa. Kayang magbigay ng pag-asa sa aming mga kababayan at kayang palakasin ang aming mga bisig upang kami lalo pang magtuwang-tuwang tungo sa daang matuwid, sa daan ng kabanalan, sa daan ng tunay na tagumpay. Ang lahat pong ito ay naangkin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.